pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migrations and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices helped facilitate repatriation, resolution of labor cases, and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and BPI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayani. At ang oras po natin ay 3:03 PM. Bakit meron yatang feedback. Anyway, at 3:03 ng hapon dito po sa Pilipinas. Nandito po tayo sa studio ng Global Filipino Movement dito po sa 10th floor ng State Center Building 2. Ito po ang inyong lingkod, Karen Bunsoy po. 2 oras po tayong ngayong hapong ito na magbibigay po sa inyo ng mga makabuluhang impormasyon, lalong-lalo na ito i-involve sa ating pong mga overseas Filipino workers at yung mga concerns na ating pong nakalap sa buong linggo. At good morning, good afternoon, good evening po sa ating mga kababayang OFW sa Lina. Samahan niyo ako sa 2 oras na broadcast ngayong araw na ito na January 19, 2024. Ayan, hindi na po ako nagkakamali. Last week nagkakamali pa ako sa aking year. 2024 na po mga kababayani. At sana kayo po ay nakapagsimula na ng maayos. Siyempre, live na live po tayo through ating Facebook page, the Global Filipino Movement Foundation. At siyempre, live din po tayo because of our partnership sa Municipality of Guagua, Pampanga through their radio station, Radyo Guagua 99.9 FM radio station. Mayapgat panapon po sa inyo pong lahat dyan sa una-una sa Pampanga, siyempre sa buong Central, I think Central Luzon. No, ito po yung mapapanood. At siyempre, kung kayo nasa Facebook, at nasa internet, mapapanood niyo po kahit saan po kayo naroon. Kaya nagpapasalamat na po kami kay Mayor Anthony Joseph Torres, ang Mayor ng Municipality of Guagua, at siyempre sa Station Manager ng Radyo Guagua 99.9 FM radio station, si Sir Alvin Malyari. At siyempre, nandiyan yung aking kaibigan dyan, si Jay Romar, na nagmaman sa kanilang tech. Dito naman, so on our side, siyempre, dito kasama ko po si Gian Hamad at saka si Daniel Depra for Global Filipino Movement. At ito nga, ang ating programang On the Move, Agarang Aksyon. Siyempre,
Bati-bati po tayo. Kung kayo po ay nanonood live stream or sa aming full page, inyo po kami bigyan ng thumbs up naman o kaya manood naman po kayo upang marinig nyo po ang ating i-discuss ngayong hapong ito. Ayan. Habang naghihintay tayo ng ating kapartner na si Ma'am Rosalie Amira, dyan po sa Saudi Arabia, good morning po sa inyong lahat dahil umaga pa dyan at siguro kayo ay pwede nang humigop ng mainit na kape o chai katulad ko. Meron akong chai dito para maalis yung aking upset stomach. Medyo upset po yung aking stomach eh. Pero ganyan po man, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating programa ngayong hapong ito. Abay, good news tayo ulit. No? Good news muna tayo. Dahil last week, pinalita rin natin that there were opportunities na ibinibigay ng iba't ibang bansa. Ito'y season na naman ng pag-deploy ng maraming overseas Filipino workers. Alam niyo po, araw-araw. As in literally araw-araw, meron tayong at least mga 4,000 to 5,000 na mga OFWs na lumilipad papunta sa kanilang host country na kung saan doon po sila magtatrabaho. True to that fact na ating sinishare ngayon, alam niyo po ba, matutuwa yung maraming Pilipino dito, alam niyo po ba, ang Pilipinas ay patuloy na namamayagpag bilang isang key labor market. Dahil kung last week nabalita natin na meron pong mga openings sa Germany, abay this week naman, ang binabalita natin ay yung pagpunta o pakikipag-meeting ng mga Japanese representatives, counterpart ng kanilang labor ministry, dito po sa ating counterpart naman sa Pilipinas, Department of Migrant Workers, para pag-usapan ang safe recruitment or deployment ng ating mga workers doon sa kanilang bansa sa Japan. Dahil po, marami opening. No? Kung anumang mga position yan, ay inyo pong i-discover. Pero dahil ibig sabihin maraming opportunities na ipinapakita sa atin, ay maraming opportunities na naman ng mga kababayan natin na piliin ang Japan bilang place or country of destination para doon po sila magsimula ng kanilang overseas work. On the other hand, no, dahil po maraming opportunities sa mga Pilipino na magbigay o na mag-abroad, ibig sabihin marami din ng opportunities, no, na magkaroon o kumalat o magsimula na naman ng mga illegal recruitment and trafficking in persons activities. Nako, dyan tayo medyo inis na inis. At totoo po yan, no? Where there are opportunities for overseas Filipino workers, etong mga illegal recruiter nito ay mukhang nagmamadali din at nagipag-unahan para manggoyo, manloko, mang-scam. Tingnan niyo po ito ha, ito pong papakita nating slides kasi ito'y mula mismo sa ating Department of Migrant Workers, Anti-Illegal Recruitment at Trafficking in Person na page. No? Meron po silang babala. Babala sa publiko, sabi dyan maging alerto, huwag magpaloko. Di umano, merong scam na kumakalat na naman. At ito'y paulit-ulit lamang po ha, paulit-ulit lamang po ito. At para sa inyo pong kaalaman, mga kababayan, ito pinapakita kong slide ay mismong galing sa Facebook page ng DMW AirTip or Anti-Illegal Recruitment Trafficking in Persons na page. At babasahin ko lang po, ulitin ko lang ha. Ito po nangyayari, pinag-iingat ang mga nais magtrabaho abroad sa mga individual. Again ha, pakinggan nyo ha, mga individual ito o mga grupo na nasa labas ng licensed recruitment agencies at nagpapanggap na aplikante rin ito. Modus po nila na mag-aya, kumain at kunin ang contact number ng mga aplikante para magpakilalang empleyado sila ng agency. At sa pamamagitan ng text,
pinapapuntang aplikante sa DMW upang umirma di umano ng kontrata at hindi pinagdadala ng pera o gamit dahil di umano pinagbabawal sa loob ng DMW. Nako, ilang beses ko na ho nadinig ito. No? Dahil dito, syempre, si OFW naman, na naantig na, mukhang naniwala na, at dahil dito mapipilitan silang iwan ng aplikante, no, yung kanilang pera at gamit kasabwat sa kasabwat na recruiter na siya namang di umanong magdadala sa agency. Babala po uli, ito po ay isang scam. Scam po yan, ano? Okay? Okay, so pinapabatid, yung nakikita nyo on the left, iyan po yung actual na text message ng pakikipag-usap ng scammer at saka ng OFW. O pabatid sa publiko ha, huwag basta-basta magtiwala sa sino mang makausap sa labas ng agency, lalo na ang magbigay ng personal na impormasyon sa taong bago pa lang nakilala. Alam niyo po, bakit po importante na hindi po kayo dapat makipag-usap sa labas ng agency? Mamaya malalaman niyo po, no? Makipag-ugnayan lamang ng personal sa loob ng rehistradong opisina ng Licensed Recruitment Agency para maiwasang mabiktima ng illegal recruiter, scammer, fixer, o human trafficker. Bakit kailangan sa loob? No? Bakit kailangan sa loob? Kasi sa loob po, yan yung opisina at mandated ang mga licensed recruitment agencies na makipag-transact lamang sa loob ng confines ng kanilang agency. Halimbawa, dito sa aming opisina ito, dito lang kami makikipag-usap sa iba't ibang mga OFWs para naman po hindi kami masabi na nag-i-scam po kami. Ito yung official na office namin kaya dito magandang mag-usap. So, likewise, ganun din po sa ating mga licensed recruitment agency. Tandaan niyo po, kapag kayo nakapag-usap sa inyo sa labas, o kaya sa Jollibee, o kaya sa anumang public na lugar, makikipagkita sa inyo sa restaurant, huwag na ho kayong makipag-usap. Huwag niyo na ho ituloy. Okay? So, ibig sabihin, paano natin maiiwasan itong mga ito? At sabi nga natin, tayo po ay nagbibigay palagi ng babala. Dito sa On The Move, agarang aksyon. Kaya nga po, agarang aksyon po tayo. Paulit-ulit po tayo nagbibigay ng mga vital information para maiwasan natin ito. At ngayon nga, dahil ito na naman, kahit paulit-ulit tayo, sabi nga ni Kakang Marsing, at para na lang akong sirang plaka, paulit-ulit na lang ako nagpapaalala sa inyo, sirang plaka, sirang pa. Doon sa mga millennials, hindi na ho nila alam itong sirang plaka. Alam niyo po, nung mga panahon po ni Gian, yung pong plaka, doon ho yun uso. Wala pa hong live, ano pa yun? Wala pang Spotify noon. Wala pa hong, ano ba tawag po niya? Wala pa yung Spotify na instant pa, pipili ka lang mga songs, tapos playlist, no? Tapos i-play mo na paulit-ulit, pwede na yun. Sa panahon po ni Gian, plaka ho noon, yung 45 or yung LP, no? Long playing. Ano itsura noon? Parang plaka talaga, bilog, kulay itim yon. Tapos pagka ho i-play niyo po doon sa turntable, alam mo yung noong panahon namin yung panahon pa lang ni Gian, ay pagka nilagay mo na yun sa turntable, biglang tutunog yun, magic. Yun yung musika noon. Ngayon iba na, Spotify na. No? At yung turntable ngayon, ginagawa na lang ng mga rapper. Yan yung mga turntable ginagamit nila ngayon. So,
Ibig sabihin, pagka daw paulit-ulit, pagka natapos yan, uulitin mo, parang sirampla ka, nagja-jump. May ko kung naintindihan niyo yun. Pero, yung ibig sabihin ng sirampla ka, paulit-ulit. Pero po, dito po, with regards to reminding the public, with regards to how to avoid illegal recruitment, okay lang po sa amin nang paulit-ulit, dahil kailangan po natin ulit-ulitin dahil paulit-ulit din po na mga nabibiktima ng mga kababayan nating Pilipino na eto na nga, sinabi na nga natin, huwag kayong magpaloko, huwag ho kayong basta maniwala. Parang itong mga illegal recruiter na ito, parang mga sweet lover ito Bakit? Kasi ang gagaling mag-sweet talk, no? Pag nag-sweet talk na sila, naniniwala na. No? Ewan ko ba, yung iba sinasabi para daw na hypnotismo daw sila. Hindi po. Hindi talagang alam lang po nila ang kanilang sasabihin. They know the right words to say. At para kayo ay mapaniwala. Kaya po, abangan niyo po, ito yung ating i-discuss na 10 reminders para sa illegal recruitment or para hindi mabiktima ng illegal recruitment. Pero magbe-break muna po tayo ng saglit. Magbabalik po ang On The Move, Agarang Aksyon ng GFM after this short break. Isang magandang umaga po sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Ako po si Pastor Joey Gonzales, pastor po ng Evangelical Church of Rizal sa Lipa City. Na-involve ako sa ministry ng Global Filipino Movement dahil gawa nung ang isang miyembro ko ay nagkaroon ng problema sa bansang Saudi. Sinamahan ko rito ang kanyang asawa at isang hipag upang humingi ng tulong dito sa kanyang sitwasyon sa Saudi Arabia. At umaasa kami na sa tulong ng Panginoon, siyempre, at sa tulong ng Global Filipino Movement ay magkaroon ng katugunan, positibong katugunan ang pag-uwi ng aming kapatiran dito sa bansang Saudi. Ang Global Filipino Movement ay talagang isang ministry na malaki na itutulong sa ating mga kababayan, lalo na ng mga kababayan natin ng mga nasa larangan ng domestic helper. Kasi talagang yung mga bagay na ginagawa ng Global Filipino Movement ay pagbibigay ng bagay na imumulat ng kaisipan ng ating mga kababayan kung paano sila dapat maging maganda ang kanilang kalalagayan, maganda maging trato sa kanila, at kung paano sila manilbihan. Kaya naniniwala ako na sa tulong ng Global Filipino Movement at maging ang ating gobyerno ay mabigyan ng magandang kaparaanan at kaayusan ang mga kababayan natin na nagtatrabaho bilang domestic helper, na hindi naman sila magkaroon ng mga karanasan na pwede nilang ikatroma, pwede nilang ika-homesick, kundi bagay na talagang magkaroon sila ng kasiyahan sa kanilang mga pagtatrabaho. Isang kagalakan, isang katuwaan na malaman ko na mayroong ganitong ministry para sa mga kababayan natin, bilang sa mga kapatiran na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang ganong domestic helper or migrant worker. Kaya nga, ang bagay na ginagawa ng Global Filipino Movement ay para talagang ma-boost ang moral ng ating mga kababayan, hindi man nakauwi o parang mabigyan ng solusyon ng kanilang mga problema, kundi bagay na makita nila kung paano ang mga bagay na ginagawa nila dun sa ibang bansa.
Kaya nga, para din sa mga kapatiran, kung kayo man ay natatrabaho sa ibang bansa, sana ay makita nyo yung mismong bagay na ikagagalak ninyo, ikatutuwa ninyo sa paninilbihan bilang isang overseas migrant worker sa ibang bansa. Nagbabalik po ang programang On the Move, agarang aksyon ng GFM. Ang oras po natin ay 3:21 ng hapon dito po sa Pilipinas. At syempre, papasukin na natin ang ating kapartner na na-miss natin ng ilang linggo. No? Si Ma'am Rosalie Amira Bartolome. Marhaba, good morning sa iyo dyan sa... nasaan ka ba? Nasa bahay po. Pero nasa Saudi ka, di ba? Opo, nasa Saudi. Kasi ganda naman bahay niya, no? Parang bahay ba yan o opisina? No? Di, bahay ko po to. Wow! At good morning sa iyo dyan. At busy ka, di ka namin nakakasama. At salamat. Oo nga po. Ilang linggo din kaming recording eh. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo at naka-join ka ngayon. Umaga dyan. Bati ka muna, partner. Ayan, so syempre po binabati ko po ang lahat ng taga-subaybay ng aming On the Move agarang aksyon ng GFM at na-miss ko din po kayo syempre. And good morning dito at good afternoon po sa Pilipinas or magandang buhay sa lahat po ng taga-subaybay ng programang ito. At sana po ay patuloy nyo lang po kaming subaybayan. Ayan, at good afternoon, good morning din dyan sa mga subaybay nyo sa Magic 6 Radio ha. At exciting times dahil pagpasok pa lang ng January. Malamig pa ba dyan, partner? Uy, nawala si Ma'am Amira. What happened? Siguro babalik yan mamaya. Kaya ako tinatanong kung malamig pa dahil usually around this time malamig po diyan sa Saudi Arabia, dyan din sa around Middle East. Parang ito yata yung tinatawag nilang winter eh. Kaya yan, mahintay natin lang siyang bumalik. Pero sabi nga natin, bago tayo mag-break, i-discuss natin yung 10 reminders para hindi tayo mabiktima ng illegal recruitment at ng human trafficking or trafficking in person. At ito pong i-discuss po natin ay napaka-importante, lalong-lalo na sa inyong mga first-timers na una pa lang maglalayag o bilang isang seafarer o kaya isang land-based Filipino workers. Dali lamang po inom lang ng konti. Ayan, sarap ng green tea na merong mint. Okay? So, habang naghihintay tayo, umpisa na po natin 10 na paalala mula sa Department of Migrant Workers. Unahin natin yung unang-una. Alisin natin yung para makita natin yung ilalim. Yan. Number 1 reminder is apply only with licensed recruitment agencies. At papasukan na natin si Amira so that she can interact with us. Ma'am Amira, ito ang ating i-discuss. Okay, nadidinig mo na kami loud and clear? Yes po. Pasensya na po kasi Pastor may tumawag. Meron daw pong isang household worker na kababayan natin. Kahapon pa daw po doon, kagabi, iniwan daw po ng employer sa airport. Ang tanong ko, may makokontak po ba doon kay kabayan or paano namin makokontak? Wala daw pong phone number. Paano kung papahanap doon? Paging? Paano? Naku, pagka ganyan, bakit hindi nilang lumapit doon sa desk doon o sa police doon, yes, yun po. Yun po ang dapat nating sabihin. Kabayan, kung ikaw ang nagre-report nito,
At hindi ko alam kung paano mo na-contact. Pero dapat pagsabihan mo ito o kung sino man yung nando doon. No? Dalhin na. No? Siguradong may desk dyan. No? I'm sure of it. No? I'm sure. Pwedeng there is. Palaging meron yan. No? Okay? So, kaya dapat sa atin dito, mamamira, palagi natin pinapaalala, huwag kayong pupunta sa isang bansa na hindi nyo alam kung anong gagawin at saka bakit walang dalang telepono yan. Dapat meron. Kinuha daw po ng amo. Kinuha ng amo. Dinala lang po siya sa airport. Wala daw pong dala kahit ano. Naku, eto na naman tayo eh. Sinasabi ko eh. Pauwi na nga lahat ng mga mga worker dyan, mga domestic workers. Palaging ganyan ang nadidinig natin. Ako pagka ikukwento natin lahat yung ating mga kwento, mamamira, madidismaya ka hindi ka na makakatulog Pero gayon pa man, tumulong at tumulong. Ito, mamamira, kasi nga sabi nga natin kanina sa introduction, ay tila baga ang Pilipinas ay isa pa rin sa natatanging key labor market. Ibig sabihin, puntahan pa rin tayo ng mga bansang nangangailangan ng mga trabahador, no? Para i-cater ng mga needs, no? At ang Pilipinas pa rin ang mga go-to na country para maghanap ng mga magagaling na mga workers. Kanyang panawagan itong sa Japan, panawagan nila magkaroon daw ng Japan desk para magkaroon ng safe na deployment ng mga overseas Filipino workers. Ang sabi ko naman, ang reaction ko naman dyan, just as there are many opportunities for Filipinos na mag-abroad, marami ding opportunities mas maganda siguro sabihin, maraming opportunista na mga recruiter. No? At kanya nga ba, dinidiscuss natin muli, let's interact itong sinasabi nating 10 reminders magmula sa Department of Migrant Workers. Ipakita nga natin uli. Yan. No to illegal recruitment. Yung unang-una, ito po yan. Number 1, apply only with licensed recruitment agencies. Ayan. Sa mga oportunista, unahin muna natin yung mga kababayan nating Pilipino. Hindi nila alam na pagka nakakita ng Facebook page, post, kailangan namin ngayon ng ganito, ng worker sa UAE. Mabilis lang, fast, quick processing lang, quick processing. No? Yes. Ngayon, hindi nila nadi-discern, hindi nila alam ano ba ang license, ano pagkakaiba ng license na recruitment agency sa hindi license. Katulad nito, nakikita niyo sa picture. This is an actual picture of closure ng isang, tingnan ko kung mababasa ko yung kanilang consultancy. Consultancy, mga kababayan o mga kababayani. Ang consultancy ay hindi po licensed recruitment agency. Yun ho ang alamin ninyo. Kapag may nag-alok sa inyo na recruit, na parang nag-recruit na, tapos nila ay consultancy firm, o nagpa-facilitate naman, eto na yon. Hindi ho sila pwedeng mag-recruit. Okay? So anong gagawin? Paano mag-apply ng license paano mag-apply at paano malalaman kung licensed recruitment agency ito? Madali lang po. Total, meron kayong mga ganitong cellphone. Pumunta ho kayo sa browser po ninyo, Google, kung ano man yan. Tapos i-type po ninyo dmw.gov.ph. At doon lalabas, makikita nyo list ng licensed recruitment agencies. Halimbawa, sinabi na sa inyo yung pangalan ng recruitment agency ko, i-type nyo lamang po doon. At
hahanapin nila mismo, ipapakita nyo sa inyo kung license yung recruitment agency, kung recruitment agency ba siya, or kung siya ba ay suspended, canceled, or altogether banned ang agency o yung pangalan yan. Type nyo lamang po yung pangalan. No? Then you will see kung license siya. Kung license naman siya, nakalagay po doon. Ito ay active o license. Tapos nakikita mo yung date kung hanggang kailan mag-expire yung kanilang license to operate or to recruit or do recruitment activities. Ayan partner, ikaw, dyan sa Saudi Arabia, can you verify, can you validate? Marami ba dyan na dumadating dyan, nag-work, ay mga valid recruitment agencies ba? Ang kanilang in-applyan? Ang alam ko po kasi, Pastor, yung mga nakakausap ko naman, valid naman po. Dahil marami din po akong mga kaibigan na may mga agency at sinasabi naman nila na eto, may dadating kaming ganito ngayon. Ang daming dumadating po dito na mga, especially household worker. Pero thank God naman. Kaya lang, ang isa lang po na napapansin ko, parang ngayon yung, ano ba tawag dito? Cross country. Parang nakikita ko po, ang daming commercial ngayon. Legal na po ba to? Illegal na illegal. Hindi po legal. Illegal na illegal. So bakit may mga commercial pa po sa kung illegal? Ang ibig sabihin niyan, talagang napakatalamak at ano bang tawag dyan? Paano ko i-describe sila? Napakatatapang ng mga gumagawa niya. Mga kababayan pa natin, di ba? Mga Pilipino din. Yes po. Dubai, UK, UAE. Ang dami, Pastor. Kaya nga sabi ko, itanong ko nga kay Pastor to bukas kung legal na ba ang cross-country. Kasi ang dami po talagang commercial. Hindi po siya legal. Never siyang magiging legal. Illegal po talaga yan. It just so happened, malaki ho ang pera dito. No? Malaki ho ang bigayan dito. Tingnan mo ha, yung isang cross-country. No? Nagpa-cross country papuntang UAE, galing Pilipinas, dumaan ng Thailand. Bago makarating dito sa UAE. Tapos anong ginawa? Yung sasalubong. Merong cash may binibigay na worth, I think, 20,000. Tapos, plus, may cellphone pa. Ibig sabihin, yung nag-i-sponsor niyan, malaki bigayan yan. Bakit nakakapagbigay ng cellphone? Bakit nakakapagbigay ng cash? Cash advance. Kita dyan. Malaki ang kita dyan. Kaya sobrang tapang. Kaya mismo si admin Arnel Ignacio, galit na galit Galit na galit sa mga ganyang modus. Gayunpaman, total, pinag-uusapan natin licensed recruitment agencies. Maganda kung nakapag-apply kayo sa recruitment o licensed recruitment agencies. Ibang usapan pa kung yung mga licensed recruitment agencies, mga legal na recruitment agencies, kung palagi bang legal ang kanilang operations. Kasi meron din mga nagbabiolate ng kanilang mga license. Bakit? Yung pagngolekta ng exorbitant fees. Yung deduction sa salary. Salary deduction. Salary deduction. Yung pong sangla passport. Yes, dito madami po. Yan. So, ayan yung problema. We're only talking about number one, only licensed recruitment agencies. Pero, ito naman, yung mga licensed recruitment agencies na may ginagawa ding illegal. Kaya kaya talagang dapat talaga ang pagsasample ng DMW dito sa mga ito, yung one strike policy nila. One strike policy.
kapag ka nag-violate ng any provision, lalong-lalo na, kalalabas lang last year, yung bagong rules and regulations of land-based overseas workers recruitment, requirements ng land-based, one strike policy lang yan. Nandoon tayo, mamamira, nandoon Yes. ang representing GFM, ay ako at saka si Pastor Alan, at pumirma kami ng pledge na kami magpapatupad at susunod dyan sa mga patakaran na yan. Palagi merong ganyan no? Anyway, moving forward, number 2, ano yung dapat natin gawin? Check with DMW whether the position you're applying for has an approved job order. Paano gagawin ito? No? Check the DMW website. Again, punta ho kayo sa dmw.gov.ph. Bakit mahalaga na merong approved job order? Partner, ano sa palagay mo? Bakit dapat approved job order? Kasi nga marami po kasi ngayon na yung mga nakakausap ko, pupunta, yun yung in-applyan nila dun sa agency, and then pagdating dun sa land base, kunyari dito sa Saudi, dadating sila, iba yung papalitan yung contract nila, iba na yung nakalagay dun sa in-applyan nilang job. Iba na, kunyari, yes, hindi na siya available dahil wala namang ganong job order. Pinalitan po yun. Kunyari, mekaniko. Ang apply niya sa Pilipinas is mekaniko. And then pagdating po dito, labor, ang trabaho niya is sa construction. Yun yung nangyayari. So sabi ko, I think you have to check by online sa POEA or DMW. Oo, kaya lang marami sa ating mga kababayan tinatamad nang mag-check. Basta nagre-rely lang sila kung ano yung sinasabi sa kanila. Dahil sabi ko nga kanina, ang mga illegal recruiter, parang mga sweet lover yan Sweet talker kasi. Di ba? There is the sugar coat. Di ba? Parang napaka galing naman nila magsalita at napapatiwala nila ang ating mga kababayan. Ito naman ating mga kababayan ay dahil doon na nakapako yung kanilang isipan. Nako, pagkakataon ko na ito, maniniwala naman sila. Pero mo sabihin sa'yo, 2 linggo lang makakalipad ka na. 2 linggo lang. There is possibility naman po talaga na 2 weeks ma-deploy po sila. But the problem is the work is still available or not. Kasi nga, okay, 2 weeks, nandito ka na sa bansang pupuntahan mo, but the work is not available. That will change. Tama. At kasi baka yung sinasabi nilang, meron pa hong 20. Baka yung 20 na yon, kasi araw-araw po yan Kung merong, kumbaga, nag-hire sila o nagse-select sila, araw-araw, baka yung 20 na yung ngayong araw na ito, mamayang after 2 hours, wala na yan Or after the day is finished, wala na yung 20, baka 2 na lang. Pero mo, nakapag-recruit ka pa ng 10 o 20 o 30. Kawawa naman yung mga hindi nag-verify. Kaya always check, kung yung posisyon na ino-offer sa inyo ay available pa. Okay? Go to Department of Migrant Workers or dmw.gov.ph. Tapos, punta kayo dun sa licensed recruitment agencies o kaya yung available job orders. Nakikita niyo po yun. Alright? Number 3. Transact only with authorized representatives of a licensed agency. Kanina, abang mula ka pa, meron tayong ipinakita na babala, na modus. Kasi meron mga nagpapanggap na mga, kunwari, mga aplikante sila, nakikipagkaibigan. Tapos, nagyaya pa yung kumain. At manlilibre yan, manlilibre yan talaga. Tapos later on, sasabihin na sila ay taga-agency at tutulungan sila. Sasamahan pa yan sa DMW. Tapos ang modus ganito, Pagka gusto nyo pupunta tayo dun sa DMW para doon tayo magpirmahan ng kontrata. Pero kinakailangan i-produce nyo na
yung pera. So, ang gagawin nila sa labas, kung kunwari sa labas sila magkikita, hindi sa opisina, no? Tapos, sasamahan papuntang DMW. Tapos sasabihin, naku, bawal magdala ng gamit. Bawal magdala ng pera dahil bawal sa loob. So, ang mangyayari niyan, ipapahawak sa kanilang kasapakat. No? Yung pera, yung gamit. No? Eh di, ayun na. Dahil nga sweet lover, si talker, naniwala naman si OFW, binigay ang gamit, hanggat sa, ayun na. Wala nang balikan yun. So, paano mo malalaman na authorized representatives ang nakikipag sa iyo? Unang-una, the identification card is very important. Why? Because a licensed or an authorized representative will have a letter of authority, no? Galing sa kanilang opisina at galing din yan sa Department of Migrant Workers na nag-grant ng license, na nag-grant ng authorization para makapag-recruit ang mga licensed recruitment agencies. Tandaan po ha, ang legal na recruitment ay nangyayari sa loob ng opisina ng recruitment or licensed recruitment agency. Tandaan po niya yan. Huwag po sa restaurant, huwag po sa park, no? Huwag po doon sa fast food, the favorite fast food chain nyo na makipag-usap. Hindi ho. Bawal ho yan. Dapat sa loob ng opisina makipag-usap. Ito ang problema, marami pa rin. Kaya nga, 'di ba, we use the term, or we are familiar with the term, partner, yung willing victims. Yes. Okay? Willing victims. Alam mo, Mama Mira, last time na umattend kami ng technical working group dyan sa Manila International Dialogue, nagkaroon ng balitaktak ng kaunti or ng magkakaibang views doon sa term na willing victim. Willing victim. Oo. Alam mo, yung on one side, yung mga taga CIDG ito, ayaw nilang ipagamit yung willing victims. Kasi wala naman daw talaga sa totoo na gustuhin na magkaroon, na sila ay mabiktima. Now, the others naman na nandoon sa discussion na yon, sinabi nila, oo nga't ayaw nila na sila ay mabiktima. Pero the fact na ikaw ay naniniwala, kahit naman mga meron ng, kumbaga tinatawag na telltale signs na, nako, hindi ko na dapat ito kausapin, nakikipag-usap ka pa rin. Bakit? Ang factor kasi ganito, yung determinasyon na sila ay makaalis ng bansa dahil gustong-gusto nila. Kumbaga natatabunan yung ng kagustuhan nila, yung care. Natatabunan na yung concern. Actually, parang hindi nila iniisip kung ano yan eh. Hindi na nga nila iniisip kung ganun ba kalaki talaga yung sisingilin. Okay na talaga magbayad. Hindi nila tatanungin yan eh. Antimano, mangungutang na nga yan eh. Magsasanla, magbebenta, uutangan si mama, uutangan si auntie, o si lola, ganyan. Yun yung problema. Okay, so, authorized representatives lamang po. Ano po? Pang-apat. Transact business only at the registered address of the agency. Ito yung sinasabi natin. May opisina at may address yan dapat. Kalimitan, yung mga nagpapanggap dyan, yung nagpapakilala sa labas, huwag na kayo pumunta doon sa opisina. Dito, mabilis na. Ako na bahala. Ako naman ang representative eh. No? Ayun yung nandito ako sa labas, madali ako makatakbo. Papunta doon sa pag-aayos natin. Huwag na kayo makipag-usap doon. Sa akin na lang. Mabilisan to. Kung gusto mo nga, bukas, makakaalis ka na eh. Pag ikaw naman, yung nakakapakinig ng gano'n, kinakabahan ka na. Parang,
naniniwala ba ako doon? Excited ba? Wag na wag ho kayong magtitiwala sa ganun dahil ito ang mandato sa kanila. Pupunta kayo doon sa registered office ng ahensya. Yun ho ang tamang gawin natin. Yes, Amira, baka meron ka dadagdag. Yun nga kasi, marami kasing mga fixer ba tawag doon? Yung mga fixer na sasabihin sa'yo na hindi, authorized kami doon sa labas. Minsan kasi, Pastor, gumagawa din sila ng ID without the knowledge of the registered na agency. So, minsan, yung mga ID kasi, meron tayong isang kabayan, sabi niya, tinanong niya yung nag-alok sa kanya, yun daw pong agency at saka yung ID na pinakita sa kanya is the same. The same. Pero nung tinanong niya po dun sa agency, kasi nagbayad daw po siya ng 15,000 pesos, kasi semi-skilled worker. So may placement, yes po, may placement po yun. So nagbayad siya ng 15,000 dahil nga ang flight niya daw is after tomorrow, ganun. Nung hindi po siya naka-flight, i-check niya dun sa agency, ang sabi daw po ng agency, wala silang ganung worker. Ang pagkakamali naman ni kabayan, hindi niya po pinicturan yung ID. Tama, oo, yung mga ganyan. Ang system nito, kadalasan, nakapagbigay na sila ng pera. Naibigay na po yung 15,000 dahil flight niya nga after tomorrow, yun ang sabi sa kanya. Ngayon, bye-bye na yan. Opo. Ngayon, nung pumunta siya dun sa agency, nung sinasabing flight niya na, kinatanghalian yon, yung flight niya kasi gabi, so tanghali siya pumunta doon dahil sabay-sabay daw po silang magpa-flight. Ang sabi daw po dun sa agency, hindi ka naka-record sa amin at saka wala kaming ganyang empleyado. Kasi dinescribe niya yung itsura ng tao. Wala daw po. Tapos yung pangalan, sinabi din, Edgar, ganun. So wala daw Edgar na nagtatrabaho doon. Tapos sabi niya, bakit pareho po yung logo ng agency niyo, pati yung agency niyo? Sabi ng agency, wala daw ganun. So ayan. Bye-bye na. Bye-bye na yun. Bye-bye 15,000. Naku, malay mo pa kung yan ay inutang. O kaya pinag-ipunan. Naku, ang saklap nun. No? Pinag-ipunan mo na matagal, tapos bigla mawawala. Kaya nga po, wag ho kayo, kaya nga ang babala sa atin, wag ho kayong magpapaloko. No? Wag ho kayong basta maniniwala. No? Wag magpapaloko. Kasi diyan ho tayo nadadalin itong mga illegal recruiter na ito at saka mga scammer na ito. Di ba nga, kahit sa Facebook, katulad ng sinasabi mo, naglipa na sa Facebook yung cross-country. No? Mm-hmm. At bakit sila naglipa na? Ba't kabi-kabila yan? Kasi nga maraming naniniwala. Ito na lang, para dun sa mga nakikinig at nanonood. Huwag na ho, pagka ho nakakita kayo ng recruitment activity sa Facebook, chances are, no, hindi ho totoo yun. Hindi ko ho lalahatin, pero halos lahat kasi nasa Facebook hindi ho totoo. No? Kanya nga hindi ko maintindihan bakit itong Facebook pinapayagan niya mga ganyang yung ganyang mga activities. Pero ayon sa ating kaibigan diyan sa Department of Migrant Workers, diyan mismo sa anti-illegal recruitment, no? Last year, nagbigay siya ng report maraming tinake down ng mga FB, mga accounts na nagpo-promote ng illegal recruitment, yung mga cross-country, basta yung recruitment activities. Marami. Ang mga kinlose down sa Facebook, sa Instagram, TikTok. Sa TikTok. No, sa TikTok. Sa TikTok mas marami po. Oo, mas marami nga. At maganda naman yung balita. Sabi ko nga, first time ko na dinig na meron pala sa TikTok. And sure enough, kasi nga naman TikTok maraming kumbaga binibigay ng mga advertisement yan no? Kaya ako sobra po, no? Sobra pong mga ginagawa ng mga yan. Okay?
let's move forward. Number 5. Pay only the allowable placement fee. Magbayad lamang ng allowable placement fee. O ito, parang salamplaka na tayo. Ma'am Amira, ikaw na magbigay. Magkano nga ba ang allowable? Magkano yung allowable? Yung allowable, wala yata akong clue doon kasi hindi ako nagbayad ng placement fee noon eh. Oh, kita mo? Kasi yung pagbabalik-balik ko dito, ano na lang yun eh, parang direct hire na din po yun dahil balik manggagawa ako. Okay. Tama yung sinabi ni Amira ha. Meron hong sa lihitimo na mga recruitment agencies. May ilan dyan, katulad sa halimbawa, government to government, Israel, sa Germany, sa Japan, dyan po sa Middle East, at dito po sa UAE, saan pa? Sa South Korea, no? Government to government, ang karamihan dyan sa mga binabanggit ko na yan, except for Saudi. Saudi, ayan nga. At wala hong placement niyan. Wala hong, wala hong placement fee doon sa mga sinabi kong mga bansa. Maliban sa Saudi Arabia din, yes, wala. Walang placement fee yan. Ngayon, meron po ang skilled worker. Yes. Kapag ka naman merong placement fee, ano nga yung allowable? Ang allowable po, ayon sa ating batas, no? At doon sa mga merong bilateral agreement na bansa, ang allowable po maximum is equivalent to 1 month salary noong worker. Yes. Okay? Yan po ang allowed. Yan yung allowable na placement fee. Ano man yung fee na yan, kung saan man gagamitin sa administration, sa operations nila, sa pagbili ng ganito, mga materyales. Basta ang allowable po ay, halimbawa, kung $400 ang sweldo nila, yun yung allowable na placement fee. Consequently, kapag sumobra po doon sa kanilang sweldo, illegal recruitment na po. Ano po? So, yan lang po ang guide natin dyan. Ano? Okay. Pero Pastor, one lang. Ang mga household worker po, 'di ba, wala naman sila talagang placement fee. Wala po, wala. Pero may mga agency na kinukuhanan sila ng 1 month salary. Oh, so yan, pasok na yan sa illegal recruitment. Kasi para po yan doon sa agent. Oo, yan, doon sa agent. Diyan na ngayon nagkakaroon ng illegal recruitment. Kasi nagkakaroon sila ng extra, no, na pinade-deduct pa. Bawal na bawal po yan eh. Bawal na bawal po yan eh. Bayad na sila, partner. Bayad na. So, sa agent po kasi napupunta. Ayan na nga eh. Doon sa mga agent na yan, dyan ngayon nagkakaroon ng illegal activities. Kaya kaingat po tayo. Huwag po kayong mahiyang magtanong kung hindi kayo sigurado sa sinasabi sa inyo. Magtanong po kayo. O magtanong kayo kung nandiyan kayo sa Alcobar, magtanong kayo kay Ma'am Amira o sa Magic 6. Dito po sa Pilipinas. Kasi Pastor, may nangyari, dalawa po yun. Hindi siya, naka 2 months na siya dito, hindi siya pinasweldo ng 1 month. Kasi nga, kinuha daw po ng agent yung sweldo niyang 1 month. Oh. Tapos yung isa naman, kinausap niya yung employer niya na huwag ibibigay yung kanyang 1 month dun sa agency. Ang ginawa nung kanyang agent, ipinost po siya. Ipinost po siya nung agent niya sa Iloilo. Taga Iloilo yung si Kabayan. Ipinost siya nung agent. Oh, so ano nangyari? Then sabi ko sa kanya, i-complain mo yung nag-post sa'yo kasi hindi ka magnanakaw para i-post niya. At pangalawa, binayaran yung agency mo, nung employer mo. So,
the agency should give the money to the agent if they have agent, not you. Not you. It's not your responsibility. Tama. Sabi ko sa kanya. Then yun, nung sinabi niya, nung inano niya po na, sige, isusumbong ko kayo sa sa POEA or dun sa DMW. Tsaka lang po siya tinigilan nung sinabi niya na isa-cyber niya po yung agent niya. Tapos ayun, tumigil naman. Natakot na yon kasi cyber libel yan eh. Kaya iingat po tayo dito ganito dahil nakukutungan, parang kinutungan mo yung Yes. OFW eh. Wala na 1 month salary. 20,000. Wala na nga ibang pinagkukuhanan ng pera, kaya nga magtatrabaho group yan eh. Tapos kukuhanan mo pa ng gano'n. Ay nako. Anyway, ang oras po natin ay 3:56 ng hapon. Magbe-break po tayo sandali. At pagbabalik po, amin po tatapusin yung lima pa na reminders para maiwasan natin yung mga ganitong recruitment or illegal recruitment illegal recruitment activities. Okay, kaya huwag po kayo alis. Nandito po kami ni Ma'am Amira dyan sa KSA. Dito po si Rene Bunsoy. Dito po sa Ortigas. Magbabalik po ang On The Move. Agarang aksyon ng GFM. GFM. Kasama ka, palaging masaya. Anuman ang problema, matutulungan ka ng GFM. 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 Gabay ng Pilipino, manggagawa. Diyos ang makakasama, buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM. 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 Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang panahon. GFM. GFM. At nagbabalik po ang On The Move, agarang aksyon ng GFM. Kasama niyo pa rin po ang inyong likod, si Karen Bunsoy, at dyan po sa Saudi Arabia, sa Al-Qubar, si Ma'am Amira Bartolome. Ayan, nagdi-discuss po kami ng 10 reminders para makaiwas sa illegal recruitment. At nasa pang-anim na po kami. Ma'am Amira, ikaw nga magbasa ng pang-anim na paalala. Pay the placement fee only after you have read and signed an employment contract. Ayun! If there is a placement fee. Oh, eto if there is a placement fee, tama si Ma'am Amira, kung kinakailangan magbayad ng placement fee, ay kailan dapat ito bayaran? Sabi dito maliwanag. Only after you have read and signed an employment contract. Hindi ho magbabayad ng placement fee kung meron, kung wala pang nababasa at na pipirmahan, no? At paki-ano nga yan, at medyo nag-a-alarm yung aking isang cellphone. Okay?
wag ho kayong wag ho kayong magbibitaw ng pera na maaring inutang nyo pa, o maaring kumbaga pinag-ipunan nyo, pagkatapos bigla na lang mawawala kasi kinumbinsi kayo. Mama Mira, sweet lover, sweet talker. And then, siguro po, Pastor, they have to ask the receipt para naman meron silang ebidensya if ever na maloko sila. Or para hindi sila maloko, hinga nila ng resibo. Tama yun. Pwede naman yun. Tama, kailangan nga ng receipt. Kahit nga sa ano lang yan ordinaryong papel papirmahin. Sulat lang nila na I receive like this. So, magdala ka ng notebook. Pero bago ka magbigay ng pera, dapat may kontrata muna. Ganito po yan. Correct. Parang nagsasabi, kailangan magbayad ka na. Sige po, okay. Andito na naman yung aking pera Pero pabasa mo muna nung ating kontrata. Yan. Pabasa mo muna at pipirma ho ako. Pagka yun ay nagdahilan, ibig sabihin, wala yan. Walang kontrata Walang ipapabasa sa iyo yan. Wala rin kayong ibibigay na pera. Dapat. Wag ho kayong marami ako nadidinig Pastor, sinabihan po, kinausap ako para akong na-hypnotismo Kasi pumayag na lang po ako, binibigay ko na lang po yung para bang may nagsasabi sa kamay ko na iabot sa kanya yung pera. Pagka nakakadinig ako ng ganon, ayoko na lang anuhin. Kasi sabi ko, iho, iha, alam mo, natakot ka lang. Alam mong niloloko ka na. Pero natakot ka. So, yan ang problema. Okay? Number 7. Be wary of job offers through the internet that require applicants to remit payment immediately. Ito na. Sinabi mo, Mama Mira. Internet. Palagi nasa internet. Pansinin mo pa, Mama Mira. Because of AI technology, artificial intelligence, pansinin mo kapag ginamit mo ang cellphone mo at meron ka lang pinuntahan na halimbawa, nakakita ka ng, say, anong tawag ito? Nail polish. Yan, mahilig ka sa nail polish. At sinearch mo lang yun. Sa Shopee, o kaya sa Lazada, o kaya sa basta kung saan man. Tingnan mo yan, maya-maya, ipapakita na sa iyo, puro nail polish na. Automatic, nasa inbox mo na, nasa messenger. Oo. Kaya siyempre, pagka nag-search ka na seeking job in UAE, pagkatapos niyan kung magbukas ka ng Facebook, ang ipapakita sa iyo, jobs. Yan. Yan ho batay sa ating na experience, nagbukas lang ako. Ewan ko sa inyo ako meron akong bisyo Yung bang pagka nagpunta ako ng video, nanonood ako ng mga nung pinepedicure yung nanonood kayo. Sa akin yun yung namamagana yung ingrown. Dahil merong mga inborn ingrown, sorry. Ingrown. Hindi ako parang ewan ko bakit gusto ko yung panoorin. Diba? Tapos, alam mo, nakapanood ako na isang beses na gano'n. Abay, maya-maya, sunod-sunod na. Tatanggalan ka na ng ingrown. Kaya na nga, parang gusto ko tuloy magpatanggal ng ingrown. Ako kasi hindi ako nagpapapedicure Ako lang nagkakat. Ako kasi naggagawa ng nail polish ko, ako lang. Minsan lang ako siguro sa tanang buhay ko, bilang ko sa
sa daliri ko, sa 10 daliri ko, kung ilang beses ako nagpa-pedicure. O kailan ba ito? Itong December 2023, dahil hinimok ako ng aking teka, 2023 ba? Hindi, ngayong 2024 na, January, hinimok akong magpa-spa, foot spa at saka pedicure ng aking misis. O di nakatikim ng pedicure yung aking mga paa, yung aking mga kuko. Bakit natin pinag-uusapan ng kuko? Ibalik na nga natin dito sa ating pinag-uusapan. Hindi nga po kasi sa internet, meron napaka-intelligent po ng ating dahil sa AI, marami hong mga lumalabas na internet scam or job opportunity scams, no? Na ang requirement palagi to continue processing your application, you must deposit ito. O Yes. iba-iba pang mga platform. Pwede kang debit, credit card, PayPal, o GCash, or Maya. Ganun Ganun na po ngayon No, advanced na ang job offers. Pero hindi po lahat yan totoo. Di ba, Amira? Correct. Kasi nga, katulad nga po yung sinasabi ko sa inyo, face-to-face na nga, naloloko pa Yung pa kayang ganyan. So, we have to be smart. Tama. At dapat mas maging matalino ka. Huwag kang magpapaloko. Alright? At saka no to payment, no? Kung hindi ka pa sigurado. Hindi ka pa sigurado, bakit magbabayad? Ha? Okay. Yan, marapit na tayo matapos. Number 8. Be wary of ads. Ito naman mga ads or brochures requiring you to enclose payment for application forms and processing of papers. Katulad ng sinasabi natin sa internet, ito yung mga ads at mga brochure naman na palaging papabayad pa uli. Okay, so one and the same yan. Number 9, make sure that you have the appropriate work visa permit. Nako, dito tayo nagkakatalo. Palaging merong ganito. No, yung sasabihin nila work in some Europe country. Tapos ikaw ang maglalakad ng visa mo. Ano yun? Ikaw ang nag-hire tapos yung OFW yung maglalakad at magbabayad ng kanyang visa requirement. Ano yun? At saka parang din po, parang mahirap din yung sinasabi nila na visit visa or tourist visa, pupunta ka sa Europe or sa Dubai or Canada, Australia. Visit tourist visa ka, pero yun dito, visa ka. Pagdating mo doon, ikaw maghahanap ng trabaho mo, pero ang laki ng binayaran mo. Yun na nga. While ganito kasi yan mga kababayan, while it is every person's right to travel, to go on vacation, to travel in another country. Karapatan niya, lalo kung may pera ka naman. Pero pag ang pinag-usapan yung ethical recruitment or ethical deployment or magtatrabaho ka ng lihito mo abroad, kung magtatrabaho ka, hindi ba, bakit naman visa ang pipili? Bakit naman visit visa ang pipili? Tourist visa. Bakit naman tourist visa kung magtatrabaho ka? Bakit naman student visa kung magtatrabaho ka? O hindi ba dapat work visa dapat? At saka, kung sila yung nagre-recruit, pakilala na sila ay agency, sila ang nagre-recruit, bakit ikaw ang magbabayad? Bakit ikaw ang magpa-process ng visa mo? Hindi ba nagtataka? O yun yung tanong ko palagi, Ma'am Amira Hindi ba tayo nagtataka na niloloko na tayo, parang pinapaikot na tayo, pinapaikot na ang ulo natin. No? Kasi pastor, yun po yung sinasabi natin na willing victim. Yan. Sila yung willing victim kasi willing sila na
Okay, sige. Gusto kong magtrabaho sa Australia. Okay? Pero ang sasabihin sa akin nung agency na pinuntahan ko, sige, papupuntahin kita ng Australia pero visit visa ka lang or tourist visa. Magbabayad ka ng kay laki-laki. Show money. May ganun pa sila, no? O sige, yung show money mo, ako na yung kakausap sa bangko para bigyan ka ng 1 milyon kunyari doon sa passbook mo. Yun yung willing victim po. Kasi alam mo na niloloko ka, nagpapaloko ka, kinukonsinti mo yung nanloloko sa'yo, kumbaga. So, yun po dapat ang ikagising ng ating mga kababayan. Talaga pong merong willing victim. Eto, malinaw na malinaw po yan. Pupunta ka ng Canada, Australia, UK, visit visa or tourist visa. After nun, doon ka maghahanap ng trabaho. Pero ang laki na ng binayaran mo sa Pilipinas. Ang isa pa sa nadidinig ko, matagal ng kalakaran yan eh. Ganyan naman talaga eh. Yes. Talagang, ibig sabihin, dekada na ito na ginagawa ng karamihan. Like for example, ako, I have, kumbaga, mga kaibigan, mga relatives, ng Canada, ng US, ng Australia. Ganun din, through visit or tourist visa din. Na ang pinaka-objective talaga is pagdating doon, maghahanap ng trabaho. Ang problema lang doon, ang nakikita ko doon is that unang-una, napakalaki ng stake para sa'yo. Napakalaki ng gastos. Saan ka kukuha ng libong pera para makapunta ka doon, mag-tourist ka, mag-stay ka sa isang lugar, no? Tapos sasabihin naman, hindi, marami naman akong kamag-anak eh, na pwede kong tirahan eh. Naku, mabuti sana kung palagay nyo ba, welcome kayo doon sa kamag-anak nyo. Naku, huwag nyo sasabihin sa akin na kamag-anak nyo yun. Uncle ko naman yun, o kapatid ng aking nanay o ng tatay. Huwag niyo akong hindi niyo mabibilog ang utak ko. No, na mabait po sila, hindi naman po sila magrereklamo. Okay lang naman po sa kanila. Nako, hindi po. Wag po kayong papasiguro alam niyo po na nagrereklamo rin yan deep inside. Okay? Yes. So, mahalaga pa rin talaga work visa ang ating hanapin. Kasi sure yun, kung pupunta ka doon, hindi ka na magtuturis, work visa ka eh. Diba? Kanya lang, yan na nga, hindi natin mabali-bali yung notion na yun. Kaya nga, I think in past 2 weeks, dinidiscuss yung irregular migration at saka irregular situation. How yung ating mga kababayan na hindi naman sila illegally recruited. Nagpunta sila doon, tourist. Pero dahil nag-apply ng trabaho, naghanap ng trabaho, tapos nag-lapse yung tourist visa nila, nagtago sila. Yes. Hindi, ka na? Illegal na. Irregular situation ka na. So, naging irregular migration yun. Kasi kahiyaan na. Naku, ayoko na umuwi. Kasi alam nila, nandito na ako sa Pilipinas, sa ibang bansa. Tapos, hindi naman pala umubra yung sinasabing trabaho sa akin. Ayoko nang bumili. Ayoko nang umuwi sa Pilipinas. Pero mo, hinatid ka ng buong bayan. Buong baryo. Buong street mo yata. Sumama sa tayo. No? Nagpa-despedida ka pa. Tapos, ayaw mo na bumalik dahil hiya ka na eh. Nakakaliw na, kumbaga, degrade ng pagkatao mo. Ay, oo. O kahit man ako siguro, magtatago ako sa saya ng aking asawa. Di ba? So, meron ganon. Meron ganyang issue. Kanya nga po, habang usapan nito, pero sige lang, ulit-ulit po namin yan sasabihin sa inyo. Work visa ho, hindi tourist visa, hindi visit visa, hindi rin po student visa. Okay, panghuli, pang-10. Transact directly with government offices, personnel. Never deal with fixers.
Bakit ba love na love natin yung mga fixers na yan, ha? Oh, bakit marami ang nakikipag-usap sa mga fixer? Ano sa palagay mo, ma'am? Kasi pastor, actually, masakit pero totoo, may contact naman din yung iba sa loob. May contact sila sa loob, kaya minsan, mahal din yung sinisingil ng mga fixer kasi happy po sila nung contact nila sa loob. Huwag pong magagalit pero yun yung totoo talaga. Yun yung totoo. Kasi how many times na po yun na talagang napatunayan ko naman by myself. Ibig sabihin, may kasapakat sila sa loob. Pero, yes. Sinong pagtitiwalaan natin yun? Kung yung government office, o yung personnel na yun, gumagawa din ng illegal. Sa akin naman ito ang premise ko, while I will agree na meron din silang mga kasabwat dyan. Meron talaga. Pero gayon pa man, meron pa rin naman. Meron pa rin titino. Ilan lamang itong mga salbahe at mga walang kaluluwa Walang kaluluwa ito Basta ang nasa isip lang nila pesos Kumbaga sa kanila maaari silang mabuhay dahil doon sa perang kanilang nakikita. Araw-araw yan binibilang magkano yung kikitain ko ngayon. Kasi meron nang nasa isip yan na bibili niya o kaya yung gagastusin niya para sa kanyang mistress o sa kapit niya. At dyan ho tayo na nagkakasira. Kaya dapat talaga diretso na lang sila sa loob para mas maganda din at para hindi na kumita yung fixer. Dumiretso na lang sila sa loob. Ganon din naman. At ang naiinis pa ako dyan, pinapakita pa nila yung dami ng pera. Yes. Parang pinamamaypay pa. Yan ang medyo naiinis ako anyway, yan po ang 10 reminders na amin po pinapaalala po sa ating mga kababayan. Kung ikaw first time na OFW at nais mong maging safe ang iyong pagtatrabaho abroad, balikan nyo lamang po itong 10 reminders na ito. At ang mga overseas Filipino workers o ang Department of Migrant Workers patuloy na nagpapaalala, nag-advocate. Como ang Global Filipino Movement ay kapartner ng Department of Migrant Workers, palagi ho tayo nagpapaalala niyan. At huwag ho kayong magkatubili. Meron ho tayong mga numbers na ipinapakita sa ilalim. Kung kayo may mga katanungan dito sa mga na-discuss po natin, ay pwede ho kayong kumontak, mag-text, or pwede rin po kayong kumontak sa landline na 0286691808. At makakasiguro po kayo na mayroong sasagot sa inyong mga katanungan. Well, ang oras po natin ay 4:20 ng hapon dito sa Pilipinas. Mag-break po muna tayo muli. At sa pagbabalik natin, may kaunti pa tayong paano naman kung ikaw naman ay nabiktima ng ganitong illegal recruitment activities. Ano ang ginagawa? Ano ang process ng pagtulong na ginagawa ng GFF? At huwag po kayong aalis at mahalaga ito para malaman ninyo kung anong ginagawa namin pagtulong sa mga overseas Filipino workers na ganito ang nabiktima ng ganitong mga illegal recruitment. Magbabalik po ang On The Move Agarang Aksyon after this short break. Bata, mag-a-abroad ka ba? Hep, bago ka magdesisyon, panoorin mo muna ito at baka magbago pa ang isip mo. Hindi biro. Ang mag-abroad, tinatayang nasa 10 milyong mahigit ang kabuuang bilang ng mga Filipino ang nagtatrabaho abroad. Ikatlo naman tayo sa buong mundo na may pinakamataas na remittance
mula sa mga OFWs. Nagtanong-tanong tayo sa ilang mga estudyante kung bakit nais nilang magtrabaho abroad at ito ang ilan sa kanilang mga sagot. Walang mahanap na trabaho dito. Gusto kong kumita ng mas malaki. Hindi kayang bumuhay ng pamilya ang sweldo dito. Gusto kong subukan ang karir sa ibang bansa habang bata pa. Gusto kong pag-aralin ang aking mga kapatid. Gusto kong ipagamot ang nanay o tatay ko. Nangangarap ako na mamuhay sa ibang bansa. Gusto kong makaipon para mabili ko ang lupang sinasaka ni tatay. Sa pag-abroad, merong mga risks at mga challenges. Maraming challenge ang haharapin mo sa pag-abroad. Tulad na lang ng pagkakaiba ng kultura at lingwahe, ibang tradisyon, relihiyon, pagkakaiba sa pananamit. Mayroong lugar na sobrang init, meron din naman sobrang lamig. At huwag ka nang maghahanap ng only rice. Siguradong wala niyan sa lugar na iyong pupuntahan. May video ka ba? Baka wala din. May mga makakatrabaho ka na iba ang ugali at pamamaraan sa pagtatrabaho. Malamang na mas maunlad ang teknolohiyang gamit nila kaysa sa atin. At naku, kapag tumama ang homesick, malayo ka sa mga kapatid mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga tropa mo, sa piyesta, sa birthday party, binyagan, galaan at iba pa. At pagka nagkasakit ka, walang mag-aalaga na nanay sa iyo. Magpupunas ng malamig na tubig kapag mataas ang lagnat mo. Magdadala ng pagkain sa kwarto mo. Maghihimas ng masakit mong katawan. Pagka may krisis sa pamilya, asahan mong magiging dependent ang pamilya mo sa perang pinapadala mo. Huwag naman sana na habang nagpapakahirap ka sa pagtatrabaho abroad, iba naman ang tinatrabaho ng asawa mo or girlfriend mo. Naku po, tatang! Pumunta naman tayo sa mga risks. Alam mo bang talamak ang illegal recruitment sa atin? Ayon sa Statista Research Department, noong February 2, 2022, mayroong 1,800 na kaso ng illegal recruitment ang na-record mula January at October ng 2021. Mas mataas ito kesa sa nakaraang taon at patuloy pang tumataas. Ang apat na common targets ng mga recruiter ay mga family providers, mga nag-aambisyon na lumabas ng bansa, at mga estudyante na bagong graduate na katulad mo. Ilan sa mga modus operandi ng mga illegal recruiter na ito ay ang internet scam o blind ads, direct hiring, tourist worker scheme, backdoor point scheme, student worker scheme, at visa assistant or consultancy scheme. Kaya mo ba naharapin ang mga challenges na ito? Financially capable ka ba? May kwalifikasyon ka ba? Handa ka bang iwan ang iyong pamilya para magtrabaho abroad? Kaya kung nagbabalak kang mag-abroad, abay isipin mo muna, alam mo ba ang mga risks at mga challenges ng pag-abroad? At nagbabalik po ang On the Move, Agarang Aksyon, ang GFM. In this last part ng ating pong programa ay tatalakayin naman natin yung ating process ng pagtulong. At papasukin natin si Mama Mira dahil si Mama Mira ay kasama natin yan, representative natin yan dyan sa Alcobar bilang isang partner OFW advocate. And over the years, ang Global Filipino Movement po ay nakadevelop ng sistema. Paano nga, katulad ng mga diniscuss natin, paano nga kung merong mga willing victims? Paano nga kung merong mga overseas o mga kababayan natin na kahit na anong sawayin mo na, ay patuloy pa rin naniniwala sa mga internet scam, sa mga kumbaga bigla na lang lumalapit, naniniwala, nagpapagoyo, no?
with respect, ano, palagay ko naman hindi naman sila kumbaga mangmang o ganun kamangmang para maging biktima. It just so happen, no? It just so happen na talagang magagaling manloko itong mga illegal recruiter at human trafficker. Sabi nga natin sweet lover, sweet talker itong mga ito. Kaya ang gagaling, napapaniwala nila. So, over the years, ang Global Filipino Movement, kaya nga po nagkaroon tayo ng programang On the Move, Agarang Aksyon, dahil isa sa prinsipyo natin, action natin agad. Yung mga ganitong problema ng mga overseas Filipino workers na pumupunta sa ating tanggapan dito sa Ortigas at humihingi ng payo, humihingi ng tulong na biktima ng illegal recruiter o kumbaga na maltrato sa ibang bansa, nakadevelop na po ng sistema ang Global Filipino Movement. And this is what I appreciate dito kay Ma'am Amira, dahil nandoon siya sa Alcobar, nandito ako sa Pilipinas, pero nagkakausap kami from time to time. Meron kaming partnership na nakakatulong sa iba't ibang mga individual or groups ng mga overseas Filipino worker. Naalala mo, Mama Mira, yung sa Riyadh na hindi na pinapasweldo, no? Nagtulong-tulong tayo doon. Kinausap natin yung Polo OWA. Tapos nag-request tayo ng mga pagkain, ng ayuda, o nagdala sila, no? At yung mga ganon, binavalue natin yung mga ganyang interaction and partnership. At sabi nga natin, nakadevelop na tayo ng sistema. Paano tutulungan ang ganito? At may papakita ako sa inyong visual para maintindihan nyo anong ginagawa ng GFM. Now, ang GFM mo, makikita nyo sa structure nito, meron tayong end, meron tayong start at meron tayong end. Ito yung process flow kung paano tinutulungan ng isang OFW in distress. Tingnan natin yung unang stage, ano? At dito makikita nyo si Ma'am Amira knows this process fully well. Meron tayong tinitingnan, kina-classify na natin sa tatlong bahagi. Yung mga issues na pre-deployment, mga issues ng post-deployment, or mga issues on-site. Okay, simulan natin sa on-site, pabalik tayo. Pag sinabing on-site, yan yung habang nandoon. Diyan, halimbawa, nagtatrabaho diyan sa Alcobar. No? Anong mga issues? Non-payment ng wages, benefits, contract violation. Ang sabi dalawa lang ang aalagaan, yung pala 10, no? Isang bahay, yung pala 3 bahay. Tapos hindi pinapakain, minamaltrato, and other issues. Yan yung on-site. Okay? Pag post-deployment naman, ibig sabihin pagkatapos na yan, ang example natin dyan, money claims against employer. Hindi sinerdohan ng tama. Hindi binigay yung ESB or end of service benefit. May maltreatment din dyan, may contract violation dyan. Ibig sabihin, hindi buo yung binigay na o kaya hindi day off, no? Failure to render assistance. Ito, failure to render assistance by the agency. Ibig sabihin, si OFW humingi ng tulong, abiso na ganito nangyayari sa kanya, at ang sagot ng agency, isin mo na lang. Okay na yan. Isin mo na lang. Kumbaga kagatlabi na lang. No? Ayan. Yun yung pwedeng issues. Pagdating naman sa pre-deployment, ito yung withholding of documents. No? Kinuha yung kanyang passport, ayaw ibigay. 2 buwan na, hindi pa na-deploy. Reimbursement of fees due to non-deployment, failure to deploy, illegal recruitment, illegal counseling. Ayan yung mga issues. Okay? So ngayon, itong mga ito, dito ngayon pumapasok, dito mahalaga yung ating case working or analyzing the situation. Lahat ng mga ito, hinihingan ng GFM
at nagpo-provide ng OFW ng required details of legal concern through the GFM case form. So, yung GFM case form na yan, as in all other case form or welfare case form, iisa lang yan. Whether yan galing yan kay Mamamira, galing yan sa Polo, galing yan sa Embassy, galing yan sa DMW, galing yan sa OWA, at saan pa? Sa local government, iisa lang, isang pattern lang yan. May case form tayong pinapa-fill upan. At yung OFW na yun, i-fill upan niya, ikukwenta niya as detailed as possible, hindi naman mahaba, pero enough para makapagbigay ng buong kwento. Tapos, sinasabihan natin, meron ka bang kopya ng iyong kontrata? Meron ka bang kopya meron ka bang picture nung sinabi mong minaltrato ka? Yung sabi mo na maga ang iyong ulo o sinapak ka, nabugbog ka, meron ka bang picture na gano'n? O nung napilayan ka, sabi mo, tumalong ka sa second floor, meron ka bang pruweba na hospital ka ba? Lahat ng mga attachment or documents or evidence to support yung claim ni OFW, pinapasabit po natin. Okay? So, lahat ng ito nangyayari dito sa stage na ito. Any comment, partner? Yes, sa akin po kasi, Pastor, pagka may mga OFW or distress na lumalapit, ang unang-una ko kasing tinatanong doon is, may nilapitan na ba kayo? Or na-report nyo na ba ito sa Polo? Or MWO? And then, kung sinabing hindi, may pinapipill upan po akong form. Yun nga yung mga pinapasa ko sa inyo. And then, hinihingi ko yung copy ng ICAMA, copy ng passport. Yeah. Kasi para po, mas madali po silang matrace sa DMW. Dahil tinitingnan po yung record doon yung number ng HR or employer or yung agency. Kasi kailangan complete para hindi po mahirapan yung taong pagpapasahan. Yun yung ginagawa kong okay, from your side yan. Tama yung ginagawa ni Amira. Yun yung ibig sabihin yun yung documentary requirements or attachment na pwede niyang makuha. Kasi yung ICAMA, yan, dyan lang yan. No, yung ano pa ba? Passport, contract. Yung kontrata, no? Pero agency. Ito ang sinasabi natin na partner, napakahalaga. Always keep a copy or a photocopy ng mga yon. Yung kontrata, yung OEC, yung passport. Yung, kung meron kayong picturean nyo lang po. Agency. Yung sa agency, details ng agency, very important lahat yan. No? Para madali natin mahanap. Minsan kasi hindi nila alam Yes po. Okay, so nakita na natin itong first part na to. Yung second stage, no? Ito yung pwedeng mangyari. Next. Okay, so assuming na nakuha na yung details sa case form, no? Naibigay na yung mga documents na maaaring pwede gamitin as evidence to prove their claim. Si caseworker naman, si OFW Help Desk Officer, i-evaluate niya na ngayon yun. Ano ibig sabihin? Babasahin niya yon and then i-interviewin si OFW to validate ngayon kung yung kanyang request for assistance ay pwedeng i-endorse. Alam niyo po kasi kapag hindi po namin ginawa ito at pagka base na lang doon sa pinakinggan namin, halimbawa, minaltrato po kami o nirape po ako or hindi ho kami binayaran. Pwede ho kasing mangyari nun tayo ang masusunog kapag hindi natin binerify kung tama ba yung detalye. Yes. No? At itong ginagawa namin, sinasabi na as much as possible,
please huwag po kayong mag-iwan ng detalye sa pagsalaysay po ninyo. So isusulat yun, tapos i-interviewin pa. Huwag po kayong mag-iwan ng detalye. Bakit? Kasi in the past, alam mo, nasunog na kami niyan eh. Rape victim. Pero very sensitive kami dyan sa pagka-rape victim. Iniingatan natin, syempre, dun pro-worker tayo. Kanya lang, minsan, di pala rape eh. With consent. With consent pala. So, ang hirap nun. Nasunog tayo doon. Kasi pagdating din naman sa, halimbawa, in-endorse mo yan sa DMW, pagka sila ang pasalaysay tapos in-interview sila at nalaman nila yun, ibig sabihin, on our part, hindi namin ginawa yung aming part para nakakahiya. Nakakahiya yun, no? Kasi tumutulong lang tayo eh. So, our help desk officers, our volunteers are trained. So, we train them to evaluate properly, thoroughly, no? Para bago mag-endorse. And so, of course, pagka na-evaluate na natin yan, kailangan endorse. GFM endorses case to proper office department, DMW, ORCC, OWA, etc. Tapos, next stage, makikita nyo yan, if subject to conciliation, lahat yan, dinadaan kasi yan sa SENA. Yung tinatawag na single entry approach. A single entry approach, and usually, parang ganito lang yan, para madali nyo maintindihan. Yun po yung ginagawa na parang conciliation sa barangay. No? Paghaharapin kayo sa barangay. At sa barangay, doon ho kayo papakwento yung isang side, tapos yung isang side, tapos merong conciliator, merong mediator. Ang objective ni mediator, pakinggan at tingnan kung mapag-aayos pa sila. It's the same with this. Okay, if subject to conciliation, doon tayo sa left side, i-refer sila to conciliation. No? Ngayon, ang mangyayari dyan, pwede mag-settlement, pwede hindi mag-settlement. O, doon sa pangalawa, sa gitna, no? If not subject to conciliation, pwedeng mag-file ka agad ng complaint or sa adjudication. Okay? Doon sa pangatlo, conduct of conciliation, pwedeng ma-reach yung settlement, tapos na doon. Kung hindi siya settlement, is not reached, no? Dahil nag-conduct na ng conciliation, hindi siya na-settle, i-endorsement sa lawyer. Ganon din po sa gitna, ha? Nag-file ng complaint, adjudication, tapos ini-endorse na yan sa lawyer. No? Kailangan ng position paper dyan, magkakaroon ng litigation, may hearing yan. Yun po yung mangyayari. This is what happens to the second stage. Okay? In the last stage, no, na ginagawang pagtulong ni GFF, ito po ang mangyayari. Ayan. Ito na, yung sa huli. Doon sa pinakakaliwa, no? If settlement is reached, ibig sabihin, pag-uusap sila, nagkaintindihan, nagkaayos, tapos na. Tapos na po yun. No? Kung hindi naman nagkaroon ng settlement, syempre, dahil hindi nag-agree sa details, ganyan, magpa-file na ng formal complaint. Sabihin, dyan na yung adjudication. At doon sa adjudication, magkakaroon ng hearing yan. No? Pagdating ho kasi, tapos sa Department of Migrant Workers, either mag-NLRC yan for money claims, no? Doon na magkakaroon ng position paper, litigation, at ano man yung maging outcome noon, it's up to the lawyer na yan. Sa gitna, ganun din, adjudication, endorsement to lawyer, position paper, litigation, at kung ano man yung outcome, yun na yun. Dito sa rightmost, no, settlement is reached, end na yan. Kung hindi nag-settlement, ganun din, may position paper. So, ito yung buong process na ginagawa. Ngayon,
ang tanong nila, nasaan po during the time na kapag ka nagpo-conciliation na, ang mga OFW, nasaan po si GFN doon? Actually po, ang GFN doon, ang role lang ni GFN, nasa background lang po kami. Hindi po kami kasama sa mga conciliation. Ano po? Pero nagbibigay naman po kami ng advice. We give them proper advice, ano yung pwedeng gawin, ano yung hindi pwedeng gawin. We do not influence, pero we give advice. Ngayon, ito yung medyo bibigyan natin ng kaunting background, Ma'am Mira. Pagka sa adjudication po, ito yung nagiging experience po namin. Ang lakas ng case, partner. Ang case, for example, ni money claims. Money claims. Tapos, aabot ito dahil di natapos yung buong kontrata eh. May natin, nakadalawang buwan, 3 buwan, o 4 na buwan, at most. So, syempre, ang kanilang i-claim, gusto nila i-claim yung unfinished portion of their contract. So, amounting to, for example, hanggang as much as 500,000 yan eh. No? Kung bubuin mo. Ito nangyari, ang lakas ng case. I-endorse siya sa legal o i-endorse siya for settlement. Hindi at nangyari, biglang babalik dito, umiiyak. O bakit na umiiyak? Kasi po, napapayag po ako natanggapin yung 5,000 eh. Yung 5,000? 500,000 yung nakikita namin alam mo kung ano nangyari? Ito senaryo. Bawal kami, di ba? Bawal i-represent si OFW. Okay? Ito nangyayari. So, bawal may representative si OFW. Pero pagdating sa conciliation, ang kausap, abogado, may-ari. Anong laban ni OFW doon? Bakit pinapayagan yan? Yan yung tanong namin partner. At yan yung nakaka-inis na nakaka-visit. At nakaka-panlumo. So, ano po yung doon? Ano yung nakikita niyong solusyon doon sa ganun? Dahil nga, sinasabi niyo na, syempre, alam natin kung malakas ang kaso or hindi. Pero syempre, kung meron ng pag-uusap, hindi na kayo pwedeng kasama dun sa loob. So, paano po yun? Alisin na natin yan. Kung paano yun? Well, unang-una, hindi tayo makikipag-away. No? Hindi kami makikipag-away sa DMW. Kaibigan natin yung mga nandiyan dyan sa legal. No? Legal assistance. No? Kaibigan natin yan. Pero meron tayong question. Yun yung question natin. Bakit pagka si OFW hindi walang pwedeng isama? Halimbawa, kung ganyan din sa akin kung ganyan din lang ang labanan, sasama ako dapat payagan nila ang OFW na may kasama sa loob. Para yes. Kasi natatakot si OFW dahil ikaw yung kanyang ano ba Tagalog nun, yung behind her, she can fight kasi nandun kayo. Tama. 'Di ba? Pero kung wala kayo, hindi na malakas yung loob niya. Tama. At yun yung sa amin kung ganyan din lang, dapat payagan na meron kasama. O kung hindi talaga kung fair, kung patas na labanan ng pinag-uusapan natin, dapat walang lawyer. Yes. Na natin doon. Dapat kung yung manager lang o yung may-ari lang, yun lang. Pero sa akin, parang fair is fair. Lalong-lalo na most of the distress OFWs natin, partner, mga domestic worker. Yes. Na wala namang alam sa batas. At syempre, intimidated ka agad yan. Bro, mga papaharapin mo, hindi ka naman mukhang matapang Yung bang mukhang parang mangangain ng tao. Yung pagka pagdilatang ka ba naman? Sige, mag-iingat ka sa sinasabi mo. Yung bang parang mata pa lang nangungusap na Diba?
Pagka ganun, na-intimidated na kagad. So talo na kagad si ano. Tanggapin mo na to. Wala na akong bibigay sa'yo. No? Ihingi ka ng 500,000. Itong 5,000. Tama na yan. Ganon ang nangyayari. Yun yung masakit. Oh, Pero, alam mo ba, Pastor, dito, merong isang case officer na talagang halos matatakot talaga sa kanya kahit yung employer. Kasi, pagkaalam niya na dapat talagang tanggapin ni kabayan ay ganitong price, talagang ganon yung makukuha niya. Correct. Mabuti kung ganon. Palestine siya. Case officer po siya sa MWO. Sabihin mo, punta siya dito sa Pilipinas. Sasama natin siya doon. Siya ang ating advocate. Asawa niya Pilipina. Oo, yun. Asawa niya Pilipina. Yan ang punto natin. Mabuti sana kung palagi merong ganyan. Kaya lang, most often than not, ganito nangyayari. Kaya nga, actually, tinimbre na namin yan sa ilan sa mga kaibigan na, bakit ganyan? Ganyan ba talaga? O sila rin nagtataka, bakit gano'n? Kasi may mga espre niyan eh. May mga BFF din yan na mga tagaloob. So, yan ang fact of life. Anyway, hindi naman tayo tumitigil sa pagtulong, partner. At rest assured kami dito sa GFM at ang inyong lingkod at yan nga si Mama Mira dyan sa Alcobar, aming partner representative, makikipagtulungan ho kami para sa inyong mga distressed OFWs. Nako, nauubusan na po tayo ng panahon at malapit na tayong magwakas. Bago tayo magwakas, partner, let me share para sa ating mga kababayan, ito pong gabay mula sa salita ng Diyos. Makikita po natin sa Deuteronomy chapter 31, verse 6. At ito po ang sinasabi, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you, and He will never leave you nor forsake you. Basahin natin sa Tagalog. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ako, parang kumbaga timing itong verse of Bible na para sa ating mga kababayani. Kung nakikinig ka at napakinggan mo yung aming broadcast ngayon at parang nanlumo ka sa iyong mga nadinig na experiences na ating mga overseas Filipino workers, ito naman ang pangako ng Diyos sa atin. Sabi nga dyan, ang paalala niya, magpakatatag tayo. Oo na pwede tayong manlumo o maring magapi tayo ng depression from time to time. Feeling natin walang tumutulong sa atin at hindi na tayo at pinabayaan na tayo. Pero pagka ba nabasa mo itong salitang, paniwalaan mo unang-una dahil ang Diyos ang nangungusap sa atin ito. Ang sabi niya, pakatatag kayo. Lakasan po ninyo ang inyong loob. Dahil alam po ninyo na ang Diyos ay hindi nagpapabaya, hindi niya tayo iniwan. Hindi niya man tayo pinabayaan. Akala lang natin tayo ay pinabayaan na. Pero ang totoo nun, hindi siya umalis sa ating tabi. At ang kanyang pangako, huwag kayong matakot. Patuloy kayong magtiwala, patuloy kayong manangan sa sinasabi niyang salita dahil hindi niya tayo iiwan at papabayaan. Mga kababayani, kung ikaw ay nalulungkot at lumubay, ito ang pangako ng Diyos sa iyo. Magpakatatag ka. No? Manalangin ka, sabihin mo, Diyos, nandito ako, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas, bigyan mo ako ng katalinuhan, pasayahin mo ang aking buhay,
at inyo pong patatagin ang aking pananampalataya sa inyo. Naniniwala ako kapag matibay ang pananampalataya, malalim ang pananampalataya sa Diyos, ay makakatulong ito sa anumang pinagdadaanan mo. Kung ikaw ay overseas Filipino worker, kung ikaw man ay pamilya o asawa ng OFW na nandito ka sa Pilipinas at lungkot ka na at mismo na ang iyong mahal sa buhay, tandaan natin, mahal tayo sa Diyos at gawing siya ang sentro ng ating buhay. Ayan, yan ang ating paalala sa ating mga kababayani. Kaya, naku, maraming salamat sa iyo, partner Amira. Talagang na-miss ko yung ating tandem at thank you for staying. Yeah. Staying. O baka meron kang meron kang sasabihin. Actually, invited ako sa Jubail ngayon. Hindi po ako pumunta. Sabi ko kasi nahihiya na ako dun sa GFM. Hindi ako uma-attend. So, ikinancel ko po. And ako po ay humihingi ng, pasensya na medyo emotional ako nung mga nakaraang araw din po kasi. Ako po ay humihingi ng inyong panalangin para dun sa pinsan ko na hanggang ngayon po ay in coma pa rin. 20 days na po siya ngayon. Naoperahan na po siya. Nasa Moassat, Riyadh. Very close po siya sa akin na pinsan. So, hindi pa rin po siya nagigising. And in God's will, sana wag nang mabutasan yung kanyang, dito, pubutasan daw po siya pag hindi pa din po siya nagising. And, kasi 21 days po binigay ng doktor. So, 21 days bukas. And kung hindi pa rin po siya magigising, bubutasan siya. And binibigyan po siya ulit ng 12 days ng doktor. So, ako po ay humihingi ng inyong panalangin para sa kanya. Lalaki po siya, si Kuya Robin. Sana ay magising na siya. Medyo emotional talaga ako dahil alam mo yun, pastor, na sa lahat ng pinagdaanan ko, nandun siya talaga sa akin. Kung may aaway sa akin, mag-isip-isip ka muna kasi nandyan siya talaga. Kaya nga nung nalaman ko na inatake siya, bumili po agad ako ng ticket, pumunta ako sa kanya kinabukasan. Nag-stay ako ng 8 days sa Riyadh. So, in God's will talaga, maging okay po siya. 48 pa lang po siya. 48 years old pa lang po. Tayo ay lumapit sa Diyos at panalangin natin siya bago tayo magpapos. Tayo manalangin. Panginoon, alam nyo ang kalagayan ni Kuya Robin na alam po namin kung gaano kahalaga si Kuya Robin kay Mama Mira. Ang hiling po namin na siya ay patatagin mo, palakasin mo physically. At alam namin na didinig mo aming hinaing. Hinihiling po namin ang kagalingan at ang pag-response ng kanyang body doon po sa mga gamot na maaring binibigay sa kanya. At kung ang kalooban mo, O Diyos, na siya po ay magising, hinihiling po namin ito sa inyo, na gawin niyo po ito at the proper time. At nawa, Panginoon, hindi na po mas lumala ang kanyang sitwasyon, bagkus ay makarecover po siya at muling makasama ang kanyang mga masa. Alam namin na kayo ay Diyos na nakikinig sa lahat ng aming panalangin. Dinggin niyo po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At dyan na po tayo nagtatapos at maraming salamat sa iyo, Mama Mira. At thank you. Maraming salamat po. So, please join us again next week. At kami naman po ay nagpapasalamat sa Radyo Guagua 99.9 FM radio station, kay Sir Alvin Malyari, kay Sir Jay, kay Mayor Anthony Torres, Anthony Joseph Torres. At syempre, bago tayo magwakas, ang aking pong paalala palagi, kababayani, tandaan mong lagi, mahal ka ng Diyos. God bless you, Mama Mira. God bless po. Ingat po ang lahat.